saan mga kababayan, nasa 8,000 flood control project daw po mga kababayan ang iniinspeksyon ng DPWH. At dito nga kung titingnan nyo mga kababayan, nasa 421 ang natukoy na ghost project. Biruin nyo kung gaano kadami. 421 ghost project yung nakita ng DPWH na hindi po ginawa at yung pera hindi na alam kung nasaan. So yan po dapat talaga mga kababayan ang dapat maipabalik dun sa mga kontraktor at dun sa mga kongresista o mga senator na kasabwat nito mga kontraktor na ito na gumawa ng mga ghost project po na ito. So ngayon ito, pakinggan po natin. Yung initial na 8,000, na-validate na at pinresent na namin kanina yun. Out of that, 421 ang ghost projects. No? So, nagkaroon kami ng mga discussions with ICI on how to approach that together with the new special advisor. So for description, as in zero, wala sa location. Grabe, no? Ghost. Areas, sir, maybe general areas. Luzon, Visayas, Mindanao ito. Luzon, Visayas, Mindanao. Ano projects? Flood control lahat. Pero paano yun? So, ibig sabihin, we're not just focused. Right now kasi, sir, Bulacan yung medyo hawak natin ng mga resource persons. So, with that, na 400 pala na new ghost projects, anong direction ng ICI? Yes, of course. Malaking bagay yung direction na binibigay ng mga data information na to. We will look into those. And kung meron mga ibang distrito, regions na pwede namin tingnan, kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya na punta natin yan. Malaking bagay talaga nakita na validate na 400. No? So, tsaka ang bilis din kasi mga kababayan magtrabaho at gumalaw nitong ICI na ito. Once na kompleto na po agad nila yung ebidensya, ipinapile po nila mga kababayan agad. At the same time, kung makikita nyo, nagiging transparent din naman itong ICI dahil inilalabas po nila yung mga pangalan, katulad na lamang yung kalalabas na pangalan ng mga tao o personalidad na nakalagay po sa lookout bulletin na pinababantayan ng ating gobyerno at natalakay din naman po natin doon na naando doon yung pangalan ng pamangkin daw po di umano nito pong si Mayor Benjamin Magalong. So ngayon kung titingnan nyo rin mga kababayan, maliwanag din naman na tatrabahuin daw po ito ng ICI. Once na makita po nila may ghost project, pinupuntahan po agad nila yan at sinusuri po nila. At ngayon kapag nakita nila na may problema at may nalabag yung kontraktor o kaya yung mga politisya na sangkot, talagang kinukumpleto yung ebidensya tapos file agad. Para nang sa ganon may managot po agad dito. Anyway, tuloy po natin. Sa lawak nga ng universe, yung mga proyektong to, nagko-concentrate na tayo dahil bakit? Alam naman natin yung ating medyo minimal pa ang ating capacity right now. But as we move along, nagkakaroon tayo ng momentum, pabilis na ng pabilis ngayon yan. Now with this direction now, na meron tayong 421 ghost projects, mas mapapadali yan. Initial pa. Initial pa. Hindi mo na kami mabibigay ng detalye mo. Kasi the ICI has requested that in order for them to investigate this properly is talaga ma-zero in itong mga ghost projects na to. And obviously, the Special Advisor General will also be focusing on these. Na-request na mga little bit of data information. Yes, meron pang request. May mga suggestions pa na sinuggest lalo na si former Secretary Dave Simpson on how to further zero in on these ghost projects. No? Kasi I think our agreement is logical naman din. Na yung ghost kasi yun ang low-hanging fruit. Meaning madaling i-establish yung liability and accountability kapag ghost project. Tsaka isipin nyo mga kababayan na ito yung hindi ko maintindihan doon sa mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. No mga DD-shit mga kababayan especially. At saka kahit itong si Vice President, hindi ko maintindihan kasi mga kababayan kung bakit saglip na matuwa sila kasi ginagawa ng gobyerno ni PBBM ito pong pag-iimbestiga patungkol po sa maanumalyang flood control na ito, bakit tila parang nagagalit pa po sila? Bakit parang hindi gusto nila yung kinalalabasan ng investigasyon? Di ba dapat sa pagkakataon pong ito tayo saglip na magsisihan? Mas maganda na magtulungan na lang? Lahat ng pwedeng managot, di ba mas maganda na pilitin natin na mapapanagot yung mga tao na yon? Hindi yung pinag-aawayan pa itong issue ng maanumalyang flood control na ito. Nakakapagtaka po dito, saglip na matuwa, etong si Vice President Sara Duterte, bakit nagagalit po sila? At kahit yung mga taga-suporta at mga vlogger ni Digong, bakit nagagalit sila sa tuwing may matutuklasan ang gobyerno patungkol sa maanumalyang flood control, patungkol dyan sa mga ghost project, at iba pa? Di ba dapat natutuwa kayo kasi yung matagal ninyong hiniling sa gobyerno ni PBBM,
na andi dito na sa harap ninyo. Diba? Tututukan nyo lang kung saan papunta yung investigasyon. Eh nakakapagtaka dito, pagka papunta sa mga didisit yung investigasyon, nagagalit po sila. Pagpapunta dun sa mga tao na dapat managot, nagagalit pa rin po sila. At ang gusto nilang patalsikin, yung presidente na nanguna na magpaimbestiga dito po sa maanumalyang flood control po na ito. Alam niyo, payo ko lamang po doon sa mga kababayang Pilipino po natin sana magtulungan po tayo na mapilit na mapapanagot yung mga sangkot po dito. Saglit na magkakahiwa-hiwalay, magkawatak-watak, bakit hindi po natin pare-parehas tutukan yung mga pangalan na lalabas po dito na dapat managot? Simbos nga. No, wala nang, hindi na mahaba yung yung case build up. No? So, mas mabilis tayo makakapag. So, hopefully makakapag-follow mga kaso. Ayan. So ngayon, ayon po kay Secretary Vince Dizon at dito po sa spokesperson mga kababayan or taga-ICI, maliwanag naman po mga kababayan na tututukan pa rin nila yung pagsuri doon po sa 8,000 flood control project at doon sa mga na-discover nila na 421 na mga ghost project po. So ngayon, tututukan po nila yan hanggang sa mapapanagot yung mga gumawa ng mga ghost project. At ang isa pa po dyan mga kababayan, sa usapin ng proyekto o nakakuha ng proyekto sa gobyerno, may nakita po tayong balita galing po sa Bilyonaryo News Channel mga kababayan na kung saan ayon po dito, eto daw pong Guardiola Construction Firms nakakuha daw po mga kababayan o nakakubra ng 30.1 billion pesos DPWH contract mula 2022 hanggang 2025 daw po. So ngayon, ang tanong ng mga kababayang Pilipino po natin, wala po ba diyang ghost project? Yan po ba ay nagawa ng ayos? O baka naman mamaya substandard po yan? So ngayon, ito, pakinggan po natin kasi sobrang laki nung nakubra po nilang proyekto, umaabot po ng 30.1 billion pesos. Ano po? Anyway, tuloy po natin. Kilalang kontratista mula pa noong Administrasyong Arroyo, si Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Guardiola. Himayin natin ang mga nasungkit na proyekto ni Guardiola at ang kanyang pamilya sa Part 2 ng Exclusive Agenda Report ni Joash Malimban. Mula 2000 hanggang 2008, aabot sa 5.7 billion pesos ang nakubrang DPWH contracts ng JSG Construction ni Congressman Edwin Guardiola. Ayon yan sa PCIJ. Bukod pa riyan ang 2.3 billion pesos na mga kontratang nasungkit ng Guardiola Construction na pagmamayari naman ng kanyang kapatid. Grabe, no? Kalunay pinalitan ng pangalan ng kumpanya bilang Newington Builders Incorporated. Sa mas malalim na pagsusuri ng Billionaire News Channel, eto pala mga kababayan yung yung may hawak ng CWS Construction mga kababayan na kung saan parang tumakbo pa ata itong party list na ang endorser po nito ay yung si Joshua Garcia. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Yan yung pagkakaalam ko mga kababayan. Nanatiling matatag ang mga kumpanyang pagmamayari ng mga Guardiola sa mga nakalipas na taon. Nakapagtala kami ng 5 nakapangalan mismo sa mga Guardiola. 3 rito ang may double to AAA license sa PICAB na nakakakuha ng bilyon-bilyong pisong kontrata. Grabe, no? Una ang Newington Builders na nakapangalan sa sister-in-law ni Congressman Edwin na si Elaine Guardiola. Ikalawa, ang S.Ang Construction and General Trading Incorporated, kung saan si Kim Ann Guardiola Esguera, anak ni Congressman Edwin, ang nakalagay na Authorized Managing Officer. Ikatlo naman ang Laurel Development Corporation na nakapangalan sa kapatid ni Congressman Edwin at kasalukuyang Mataas na Kahoy, Batangas, Vice Mayor Erel Guardiola. Nako! Sa nakuha naming datos sa DPWH website, naka-corner ng 29 contracts ang Newington at S.Ang Construction noong 2020 at 2021. Aabot ang halaga panahon ni Digong yan ganito sa 2.7 billion pesos. Pero pagpatak ng 2022, kasabay ng pagtakbo at unang pagkapanalo ni Guardiola sa Kongreso, biglang lumobo ang mga kontratang nahawakan ng mga kumpanyang konektado sa kanya. From 16 contracts na nagkakahalaga ng 1.8 billion pesos noong 2021, bigla itong tumaas ng mahigit 300% sa 71 kontrata. Katumbas ito ng 8.3 billion pesos. Taon-taon hanggang 2025, bilyon-bilyong pisong kontrata sa DPWH ang nakukuha ng mga kumpanyang ito sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Pinakamalalaki ang nakuha sa Regions 3 at 7, Mimaropa at Calabarzon.
Mula na maupo siya sa Kongreso, aabot sa 30.1 billion pesos ang nakuha ng mga kumpanya ng mga Guardiola. Marami sa kanilang proyekto ay yung mga sipag roads o kadalasan mga diversion at bypass roads patungo sa iba't ibang vital areas ng isang bayan o lalawigan. Isa sa mga pinuntahan ng aming team ang ginagawang Lipa City Mataas na Kahoy Diversion Road. Ayon sa datos ng DPWH, nahahati ang ilang kilometrong kalsada sa 7 kontrata na aabot sa halagang 936.9 million pesos. Isa sa mga kontrata, hawak ng St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya. 3 ang sa City Leoncio Construction and Trading na una na ring nasangkot sa kontrobersya noong 2018 dahil sa umano'y koneksyon sa ilang cabinet members ni former President Rodrigo Duterte. Nako! 3 rin ang sa Newington Builders ng mga Guardiola na nagkakahalaga ng 421.6 million pesos o 140.5 million pesos per contract. Bagaman December 2025 ang target completion date ng mga kontrata ng Newington, wala pa rito ang nasa 50% complete ayon sa datos ng DPWH. Kaya pinuntahan namin ang mismong project site. Sementado at may kalsada na ang bukana nito. Pero nang makausap namin ang project engineer, sinabi nitong hindi kakayaning matapos hanggang Disyembre dahil wala pang permit to enter ang kumpanya sa isang parte ng proyekto. Basta yung sakop yung kontrata, ito lang po, yung almost 1 kilometer. Alam ko mayroon pa papunta doon sa sakop nun. Pero inyo, napakarami ng proyekto nito mga Guardiola, pero wala pa daw pong pinaka-completed. Ano po sa kanilang mga proyekto? Doon sa ilan sa kanilang mga proyekto mga kababayan. Pero kung titingnan nyo, ayon po dito sa mismong nakabantay dito mga kababayan, yung engineer na nangangasiwa po dito, ano daw po, tapos na yung iba, pero yung iba mga kababayan, hindi pa. Sa inyo rin yan. Oo, kasi kasama yung dalawang package eh. Alam niya meron pa dahil ka. Yung hanggang doon, kaya permit eh. Tinanong din namin siya kung ano ang mangyayari sakaling ma-expire ang kontrata at hindi pa tapos ang proyekto. Ano kasi kami din, sa site lang, yung sa mga papel kasi, hindi namin alam din. Iba naman ang gumagawa nun sa aming office. So kayo more on sa groundwork lang? So hindi nyo entirely sure kung ano mangyayari kung sakaling masuspend yung contract? Pag sa mga documents po. So halimbawa, masuspend yung contract, uutusan na lang kayo kung halimbawa, hold muna o ano? Grabe. Ilang beses namin pinuntahan ng personal ang 4th District Engineering Office ng Batangas. Pero sa mga naging pagdalaw namin, wala raw si District Engineer at wala raw silang clearance para magbigay ng pahayag. Bukod sa kalsada, pinuntahan din ng aming team ang isa sa mga flood control project naman ng Laurel Development Corporation na kumpanya ni Mataas na Kahoy Vice Mayor Guardiola. Sinundan namin ang coordinates ng construction of flood control structures along Trapiche, Pagaspas, Tanawan, Batangas na nakalagay sa sumbong sa Pangulo website. Hinila kami nito sa isang lokasyon malapit sa Star Tollway. Wala kaming natagpuan na kahit na anong bakas ng flood control structure. Kilalang baluarte ng mga Guardiola. O di ibig sabihin, pagka ganon, walang ginagawang flood control, di ghost project. Wala ang munisipalidad ng Mataas na Kahoy kung saan malapalasyo ang kanilang property. Bukas pa rin ang Billionaire News Channel para sa panig ng mga Guardiola at mga opisyal ng DPWH sa Batangas. Grabe mga kababayan. Kita nyo, sa Batangas to Pero sobrang talabak mga kababayan yung nakuha nilang proyekto. 30.1 billion pesos yung halaga ng DPWH contract na nakuha po ng pamilyang Guardiola sa panahon ng 2022 hanggang 2025 at yung ibang mga company po nila nasangkot sa iba't ibang kontrobersiya nung panahon ni dating Pangulong Duterte dahil connected nga daw sa mga cabinet member ni dating Pangulong Duterte. So ngayon kung titingnan nyo po mga kababayan, ito nga po yung mga dapat iniimbestigahan ng ating gobyerno dahil biruin nyo, tiningnan ng Billionaire News Channel yung sinasabing ghost project na kontrata ng mayor ng Mataas na Kahoy mga kababayan. Pero ano po nangyari? Wala po silang natagpuan na flood control project. Bagkos mga kababayan, ang nakita po nila ay ghost project. So kayo, mga kababayan, ano po masasabi ninyo? Hingil po dito sa 30.1 billion pesos na nakuhang kontrata ng Guardiola Construction Firm. Ano po, biruin nyo kung gaano kalaki yan 30.1 billion pesos po. At ngayon, wala pa daw pong masasabi na completed dun po sa mga proyekto na yan mga kababayan. So ngayon, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.